never po tayo magkakaroon ng problema with SSS dahil napakaganda po ng mga kanilang ibinibigay, lalo na po sa mga bida natin na overseas Filipino workers. And this morning, JC? That's right, Dayan. Kaya nga ang sabi ko rin kanina, makakasama natin ngayong umaga ay si Miss Joy Villacorta, who is the Department Manager of the SSS OFW Management Department. Good morning po. Yes, good morning, Dayan and JC, at salamat sa pag-anyaya sa amin dito para maparating namin ang magandang balita sa ating mga OFWs na sila po ay covered ng SSS. Okay, simulan na po natin, Miss Joy. Ang overseas Filipino workers, syempre member sila ng SSS. Saan po silang category? Naka-voluntary member po ba? Self-employed or employed? Ang ating mga OFWs are covered by SSS on a voluntary basis. So, ito ang pag-isikap namin na ma-market sa kanila na habang sila ay nagtatrabaho abroad, ay meron silang patuloy na coverage under SSS na ipagpatuloy nila ang kanilang paghuhulog sa SSS. Nasabi niyo po, JC, voluntary member. Tanong muna natin yung mga benefits para din sa kaalaman ng mga viewers under the voluntary member category. Yun ang kagandahan sa SSS, ang aming mga benefits. Mga miyembro, including our OFWs, meron yan for long-term benefits. Of course, we have the retirement benefits, disability, and even death and funeral grant. And even for short-term benefits for OFWs, they can also avail of sickness, and for female members, maternity benefits. At isa pang kagandahan, we have an additional layer of program for our OFWs, yung tinatawag naming FlexiFund program. Na kumbaga additional coverage yan para dun sa mga gustong mas mataas ang kanilang benepisyo. Napag-uusapan din natin mamaya, no? Yes. Pero before we go there, ma'am, hindi lang din po lahat ng OFWs ay puro voluntary members. Meron din po tayo mga employee members, particularly ito po yung mga seafarers. Tama po ba? Clarify ko lang yun, sa under the OFW program of SSS, ito yung mga coverage namin for land-based OFWs. Dahil for the seafarers, they're covered as a employee member through their manning agency. Right. So, ang agency na po yung mag-member sa kanila. Yes, sa in the SSS. case of seafarers. Alright. So, tanong na natin, paano po yung pag-register para po sila under SSS, yung mga overseas Filipino workers? And paano po ba yun? Kunyari from dito sila naka-employ noon, tapos naging overseas Filipino workers sila, same SSS number pa rin po ba? Tama yun, Diana, Kasi karamihan talaga ng ating OFWs, before they left the country, may SSS number na. So, pinapaalala na lang natin sa ating mga OFWs na they will use the same number. In that case, hindi na sila kailangan mag-register. Right. Yung magre-register na lang yung ever since walang SS number. So, they can register before leaving the Philippines sa any of our SSS branch, but even in most of the top destinations, meron tayong opisina, meron tanggapan ng SSS, so they can also go there and register. Paano po yung process ng pag-register? Simple lang you just fill out the OW1 form ng SSS and then birth, baptismal certificate or passport. So, yung mga meron na pong SSS number, all they have to do is declare ba? Do they have to declare sa SSS na mag-OFW sila? Hindi, pwede na silang dumiretso ng pagbabayad ng contribution using the same number. Dahil ang ating SS number, whether local or ating mga OFWs, number po natin yan. So it's really important to keep our SSS number. Paano po kapag nawala? Paano po ba ang mangyayari doon? They can call SSS office and then para ma-retrieve, sabihin lang yung complete name, date of birth. Right now, ma'am, meron po tayong ilang OFW members sa SSS. Right now, like we said earlier, voluntary kasi ang coverage program namin. Ang aming registered members ng mga nasa 800,000. And we have foreign offices, as I mentioned, we have 5 offices in Asia. I mentioned ko na, we have offices in Hong Kong, Singapore, in Taipei, Brunei, and recently we opened our Kuala Lumpur office. And then in the Middle East, ang pinakamalaki nating deployment ng OFW sa Saudi Arabia, we have offices 3 sa Riyadh, Jeddah, and Al Khobar. Sa UAE, United Arab Emirates, we have offices in Abu Dhabi, and also last year we opened the office in Dubai. We also have in Doha, Qatar, Kuwait, and also in Europe. Meron kaming 2 tanggapan sa Italy, Rome, and also in London. Sa Italy kasi talagang marami. 15 offices yun in all. Miss Joy, bilang kayo po yung Department Manager of SSS OFW Management Department, ano pong masasabi nyo kung bakit gaano kahalaga po ang coverage para po sa mga OFWs?
Talaga hong yan ang pag-isikap po ng SSS na to extend coverage to them kasi batid namin na karamihan ho sa kanila hindi covered ng social security system ng kanilang Bansa host na- country, especially yung mga nasa Middle East and even in Asia, yung mga top destinations, they don't cover contingencies na pang long term. Kaya kawawa naman kung pagdating ng araw, pagbalik nila, wala silang maaasahang benepisyo, kaya napaka-importante ho na while they're in gainful overseas employment, ipagpatuloy ho ang paghuhulog sa SSS para ho full entitlement to benefits ng SSS. Alam mo, Diane, I'm wondering, alin kaya dun sa mga bansang nasabi ni Ma'am yung may pinakamarami na OFWs? I think Middle East, tama po ba? Middle East. And our talaga. Hong Kong din. Hong Kong din, Hong Kong napakadami din, din natin members dyan. And paano po, Ma'am, kapag sa labas po ng bansang ito yung mga OFW members natin, paano po sila magbabayad ng contributions or mag-register? Ang SSS patuloy ang pag-accredit ng mga collection partners para sa convenience din na while they're there, pwede na nilang And a very accessible rin. yes, pwede sila magbayad doon at for the past 3 years nag-venture na rin kami sa full electronic payment systems. Meaning magbayad sila sa aming mga Online. mga e-payment partners, may ensure nila na within 5 days posted yung payments nila. So kahit doon sila, and also we'd like to encourage them to register doon sa my.sss. So punta sa website na SSS, www.sss.gov.ph, tapos mag-register sa my.sss kasi pag Alright. registered ka dito, you can view your contributions. So kahit nandun sila, may internet access lang, lahat naman ng ating mga OFWs magamit yan sa internet, they can check their records. Actually, Diane, pinag-usapan na rin natin yun dito. No? Before na- applicable yan kahit Hindi lang yan, yung dito naman sa atin ang good news doon, meron silang web appointment system kung saan anytime pwede rin sila mag-set ng appointment through online. Pero puntahan na po natin, ma'am, ano po ba yung Flexi Fund na sinasabi niyo po kanina? Yun ang maganda kasi nung sa pag-uusap namin sa mga OFWs pag ina-interview sila, sabi ni ang contributions kasi under the regular program for our OFWs, parehas din yung contribution schedule as the local workers under the regular so program. they pay the same, no? Monthly. The same monthly, except that yung minimum natin for OFWs is based on a monthly salary ng 5,000 pesos at yung maximum parehas lang 15,000. So ang range nan 520 pesos and 1,560 pesos. So very affordable yan for our OFWs. And some of them say na kaya pa namin beyond 1,560. So gumawa ang SSS ng programa ng Flexi Fund for those who can contribute more than the maximum at mag-iipon sila doon ng pera Right. nila. So savings, So, it's a savings mechanism. It's a provident fund system, meaning yung regular, yun yung naguhulog tayong ng mga covered workers, tapos pinupool yun and then for benefit payments. Sa Flexi Fund, it's your own individual account. Nakikita mo yung posting ng contributions mo and ang intention nun, it was designed to supplement your benefits under the So regular this is like program. pension at the same time savings account. Yes, that's correct. So, Right. Pero of course, yung advantage nito kasi ay merong interest, no? Paano po ba yung interest rates ng ating Flexi ang Fund? Flexi Fund ngayon, we revised our basis for interest rates last year. So ngayon, ang ating Flexi Fund contributions, ang interest earnings will be based on the 91-day T-bills or the short-term peso placements ng SSS, whichever is higher. So right now, nasa mga 4% ho yan. At ang 4%. minimum ho ng ating contributions for Flexi Fund, kahit 200 pesos lang, no? Ang napapansin namin sa aming Flexi Fund members, merong iba monthly naguhulog mga 3,000, 4,000. Iba naman one time naguhulog 100,000. Talagang savings for the future. So maganda tong programa ng SSS na Flexi Fund kasi syempre mga gustong mas maganda incentives na makukuha nila, mas malaki yung monthly contribution na kanilang ibinibigay. And ang maganda pa dito, JC, they can choose to receive their savings in lump sum, di ba? Tama po ba? At saka, pwede rin nila withdraw anytime. Early Plus, withdrawals. yung benefit claims under the regular SSS program. Kasi sa under the regular, it's for retirement, kailangan 60 years old, na wala pang trabaho. But some of our OFWs, we know, mga gusto niya muwi na, naman kahit 55. So at least, habang inaantay nila yung regular program, they can also, kung nakapag-ipon sila sa Flexi Fund, di mapapaaga yung retirement kasi they have savings na pwedeng through hanggang di pa nila natatanggap yung regular, they have that savings. At anytime naman, withdrawable siya, but ang in-encourage namin sila, then ito yung ginagamit nila for example, pagpapaaral ng anak,
pinaipon, or pagbalik nila for good, for example, gusto nila magtayo ng business, they can get their flexi fund for those purposes. Alam mo, JC, ang natuwa pa ako dito sa coverage ng SSS for our overseas Filipino workers. Meron din sila mga programs and projects na ginagawa. And example, yung nabasa ko, yung member. Yan yung last year namin na programa, no? Kasi like we said, it's a voluntary scheme ang ating for OFW. So talagang marketing ang dating ng aming bigay ng impormasyon sa kanila. So ang konsepto diyan before, no, when we had that program, bayanihan tayo, lahat tayo nandito sa abroad. So, Right. magtulungan tayo na kung ako, alam ko yung benefits ng SSS, I will encourage you. At yun din ho ang gusto namin sana, kayong mga ating mga OFWs na mga Filipino communities yan once they're abroad, na magsabihan sila na maging miyembro sila ng SSS. And for them to watch out na dahil patuloy yung mga initiatives, marketing initiatives namin for our OFWs para ho magtuloy sila ng kanilang paghuhulog. That's why we really encourage yung mga overseas Filipino workers na maging miyembro na ng SSS kasi hindi lang ito social security program, kundi ito rin ay yung pagsisecure din ng iyong future para Right. pagbalik mo dito pag retired ka na, alam mo yung wala ka ng ibang iisipan, kundi at least i-claim mo na lang lahat ng benefits mo at yung mga pinaghirapan. Dito ma'am sa mga foreign offices na nasabi nyo rin kanina, fully functional po sila. As in parehas lang po sila ng mga local na SSS offices. Actually, more of a marketing office siya kasi usually one man lang yan one-man Alright. team siya. But more of, they can go there, kung nakalimutan na yung SS number nila, pwede nila maalala doon, all the benefits, pwede nilang malaman doon, yung kanilang pagpa-file. Mhm. Even pagpa-file ng benefits and pag-enroll, for Pwede example, for nilang gawin FlexiFund. doon. Yes, at napaka-malaking bagay for us na nandun ang ating mga foreign offices pala, they're all located in the Philippine embassies or Philippine consulate. Mm. At yun ang gusto naming iparating na ang contributions sa SSS talaga is a form of savings. Yes. Mawala sana yung sa isip na gastos to. Ito talaga, kasi lahat ng pinasok mo sa SSS, bawat piso niyan babalik sa'yo balang araw in As many benefits, returns. no? At saka long term naman tayo dapat talaga mag-isip. Tama. So, Miss Joy, do you have any message po to our viewers, most especially dun sa mga pamilya rin ng mga OFWs? Yes. Hinihikayat po namin, no, ang ating mga OFW members, ating mga OFWs at pati yung ating mga kamag-anak ko ng ating mga OFWs to ensure lang po na ang ating mga kababayan abroad ay meron hong SSS. Dahil doon sa SSS, protektado na sila at balang araw pati ang kanilang pamilya ay may maaasahang benepisyo. Alright, maraming Thank you so salamat much. po ma'am. Thank you Diane and Jay. That was Miss Joy Joy Villacorta, Villacorta, ang Department Manager ng SSS OFW Management Department. Maraming salamat Thank po you. ma'am.